Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Gemini sa buong buwan na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, anong meron dito? So, ang dating sa akin, may ano tayo eh. Wands pala to. Kala ko 5 of Swords, pero Wands, problem pa rin. Eto, tabi niya, Justice, the Fool. Tapos, ang last card, 10 of Swords. So, alamin natin kung anong 10 of Wands to. Ay, 10 of Wands. Ano to? 5 of Wands. Five of Wands. Ang bida na, ang mapapatrouble dito, so iniisip ko, ito ba yung bida o ito yung mapapatrouble o mga aaway? Kasi may Queen of Cups tayo eh. Ito na yung tao. Siya yung bida. So, yung bida natin, babae. Pwede rin naman sa lalaki kung introvert siya. Pero mas tatama tong reading natin sa mga babae na Gemini. So, yung bida natin ay may boyfriend. Pero wala siyang anak, di rin siya kasal. So, di siya masaya dito sa marriage card din kasi to eh. Ay, marriage. Nagli-live-in home. Sabihin na lang natin sa relasyon. Di siya masaya sa relasyon niya. Kasi lagi sila nag-aaway dun sa 5 of Wands. So again, hindi ko nang malimutan, ito pala yan hindi kasal, diba? Ito kasi meaning neto kasal eh. Pero sa combination na to, since di nga kasal yung bida natin, so itong 4 of Wands, magiging na siya, home. Sabihin natin nagli-live-in o ito na mismo yung relasyon nila. Kaya lang nga sad yung babae kasi nga lagi sila nag-aaway. Nag-aaway ng partner niya dun sa 5 of Wands. Disappointed siya sa partner niya. Ngayon, nandito tong Justice. Tingin ko naman, gagawa naman ng action yung partner dun sa babae para somehow maitama ang pagkakamali o mapuna ng pagkukulang. So, ito magmumukha na tong chance. Chance para doon. O new beginning.
Kaya lang from new beginning, ang last card ay ending. Parang sa umpisa lang magbabago, magpapakatino, gagawin ng tama. Kaya lang, tingnan din natin to, ha? Kasi, swords, ito kasi pwedeng crisis, pain, betrayal, maraming pwedeng case. Kaya maganda kung i-clarify natin. So, yung Ten of Swords natin, Three of Wands. Three of Wands ang dulo, Four of Swords. So, dun kasi tayo magbabase sa mga to para malaman natin anong meaning nitong Ten of Swords. Kasi, nandito tong Five of Swords natin. Four pala. Ang dating sa akin, disconnection to o separation na. So, teka lang. Itong Three of Wands natin plus Judgment. Kasi, ang dating sa akin, may someone na gusto na lang gustong mag-explore ba ng other option. Kaya man lalamig dito. Kaya ending na to. Separation. Para imbis na magkabati sila dito sa Judgment, magmumukha na tong freedom Ito, explore. Gusto mag-explore ng other option. Ito kasi change din to Parang gusto ng freedom. Gusto maiba yung connection. Ito, may manlalamig kasi dito. Ito kasi pwede rin card ng silence. Four of Swords. Kaya siya magmumukha ng separation, crisis, ending, betrayal. So, sa madaling salita, ang nagbabadyang future nito ay loss, failure. Kasi, tingin ko yung lalaki to, yung nag-explore dito. Gusto niya kasi maiba yung sitwasyon o energy sa paligid niya. Kaya all of a sudden, manlalamig siya sa partner. Tapos ang attention niya ay naandun sa bago o sa paghanap ng bago. Kaya ito, failure o backstabbing. Pero nakaharap si Piglet, no? Nung tinira sa likod. Sa harap na siya tinira, hindi na sa likod. Di ba usually sa likod yan? Kaya nga backstabbing. Front stabbing na to.
So, pag front stabbing, ibig sabihin, makapal yung mukha kasi, sabi natin ito yung babae. Aware na nga siya sa nangyayari, pero tinira pa rin siya or sinaktan pa rin. Wala nang kahihiyan ba? Yung partner. Kasi kung sa likod, wala siyang alam. Sa harap na to, tinira sa harap, di may alam siya. May awareness siya, tinira pa rin siya. Grabe rin. So, ibig sabihin, kilala niya yung kaaway niya. So, probably yung partner niya. Anyways. Lagyan natin ng clue. Siyempre, hindi naman lahat ay tatamaan ng reading na to. Yung iba lang. Okay, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero ito yung partner. Possible partner ng Gemini. Sagittarius, Leo, Libra. So, ito yung possible partner o person ng Gemini, Sagittarius, Leo, o Libra. Sabihin natin di tumama sa inyo yung reading, di baka tumama sa someone na kakilala nyo or idol nyo. So, kapwa nyo, Gemini, Aquarius, o Capricorn, Aquarius. Yung isa pa nating clue. So, isa pa nating clue. Same instruction. Kung hindi tumama sa inyo tong clue natin, di baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol. So, may someone na malaki ang hinaharap. So, yung tatamaan ng clue natin ay yung mag-lovers saka third party. Eto, may someone na maskulado o mahilig mag-gym. Kaya may muscle, eto woman. So, may babae tayo dito. Long hair. So, yung babae ay either fit ang katawan, sexy, nagji-gym, o may muscle, or mahaba buhok niya. O shit, malamang, ito yung babae. Di ba? Alam nga namang lalaki. Sa bagay, kung ano, LGBTQ. Punta na nga lang tayo sa susunod. Susunod na deck. Pang masasabi nito, iceberg, blood. So, sa case na to, ano to? Parang ang hirap ng combination. Ito kasi, problema to eh. Pero, mahirap kasi siyang i-partner dito sa meaning nito. So, sabihin na lang nating kukuha ko ng ibang meaning. At ang ibang meaning nito ay self-exploration sa buhay dahil blood ay life. So, may someone na magko-contemplate sa tinakbo ng buhay nila sa buwan na to. O sabihin natin magiging challenging. Kasi challenge nga to.
ang buhay ng iba sa inyo at wala silang ibang choice kundi may kailangan silang i-sacrifice o i-let go para mabawasan tong pain o problem. Ngayon, naging ano to, tatlo na to. So may cauldron tayo or baculum at feather. Ano kaya to? Baculum. Well, maraming pwedeng case. Una, may iba sa inyo na lalapit sa psychic medium para magparid tungkol sa namayapa nilang mahal sa buhay. Or baka sila mismo yung mag-experiment kung paano maging medium. At sila mismo yung kakausap sa mahal nila sa buhay. Pangalawang senaryo, mapapanaginipan nila yung mahal nila sa buhay na namayapa na yun yung magic. Ngayon, ibang case, may magpaparid sa iba sa inyo sa kapwa ko reader. Whether medium yan o tarot or basta reader siya. Kasi marami namang type ng divination. 'Di ba? Yung card na ginagamit. Hindi naman yun yung pakay niyang alamin Pero all of a sudden bigla na lang sasabihin ng reader na may pinapasabi yung mahal ng iba sa inyo na namayapa na at ang gusto niyang sabihin ay mabubuntis yung iba sa inyo. Ganun yung sasabihin ng reader kung magpaparid yung iba sa inyo sa reader nga na parang hindi naman yung gusto nilang alamin pero yun yung lumabas sa reading kasi hindi mo naman masasabi talaga kung anong lalabas sa reading. Minsan rumble yan. Unexpected yung mga messages na lalabas. So yun yung tatlong senaryo. Dalawa lang talaga kaya lang ayan nagtatatlo tayo. So hirap kasi intindihin pero gustong lumabas baka may meaning. Well, masyadong toxic tong sitwasyon na to. Literal na toxic kasi andito yung Saturn isipin na lang natin to energy ng devil, lahat yan. So ito yung punishment, ito yung Capricorn, at yung quality ng Capricorn, di ba yung pagka-obsessed. Ito ay pwedeng card ng attachment, too much attachment. Para siyang ayan, literal na moth, di ba? Alam na nga nilang masusunog sila sa lampara, ay gusto pa rin nilang pumunta dun sa apoy. Ay di nasunog tuloy. Sabi niya yung dating dito, mukha siyang the devil card. Expect natin na may iba sa inyo na tawag dito, mapapasabak sa overindulgence, too much pleasure, or anything na alam nila sa sarili nila, ikakapahamak nila, pero go pa rin. So, dyan papasok yung obsession, addiction. Ganun. Kasi, syempre, kung too much, mapapanis siya, di ba?
may kapalit na punishment ang too much. Ganon din yung less. May punishment. Parang sa mga vitamins. Pag sobrang vitamins, may side effect. Pag less, may side effect pa rin. Ganon. Anyways, 20 minutes na pala to. Mag-end na ako dito. Pero ayusin ko lang itong mga card. Dahil magulo. Ito yung last deck natin. Basahin ko na lang para mabilis. Kukuha lang ako dito ng tatlong card. General advice ito for the whole month of May. So sabi, herbs. Nature's gift are abundant. Utilize herbs for healing and magic. Serenity. Find serenity in nature's embrace. Nature is your sanctuary. At ang huli, clarity. So sabi, light a candle for clarity. Illuminate the path to your desires. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.